Dalay ko na itong minyos tayo po natin manindog. Tayo po'y mutahod sa pulong sa Ginoo. Pagkatapos sa itong beloved preacher, Brother Joshua Dominguez. Praise the Lord. Praise the Commission, beloved preacher, Brother James. Awin na mahal, mag-pray po tayong lahat. Taas natin ating mga kamay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. O dakilang Diyos sa mabanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, aming pinapabot, minsan ng pangkatasan ng pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, magdakila, magpasalamat, tanging sa banal na pangalan lamang. At sa mga oras na ito, O Diyos, naway pagpalain mo ang banal na salita sa ganaking wala pong magagawa, at naway kumilos po kayo ng mainam sa aming kaligitnaan, ng isa na yabang lingkod, alisin mo mga hadlang, gawa ng kaaway, demons of pride, being glory, cast out from our midst right now, in the mighty name of Jesus, this is Lord, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. At pwede na po tayo makabalik sa ating mga upuan. At misanan pa, pinapabot po natin ang ating pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, pagdadakila, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. And double honor to our beloved pastor, Willis Wada Almeida, and the prophet of our loving God, and we always remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved son pastor, Lina Camon Almeida. Our beloved brethren, good afternoon to everyone, beloved visitors, welcome. Banal gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga beloved co-workers, mga beloved co-preachers, beloved ordained preachers, lahat po ng naabot ng ating tinig. Magandang hapon po sa ating lahat. Palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved livecast viewers, happy watching. Our beloved brethren, sa lahat po, no? Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, agpalain po kayo ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. So ngayon po, mga minamahal, tayo na po'y dadako sa ating banal na salita na ating pag-aralan. So ang ating pong topic ngayon is about the power of praise. Ang kapangyarihan ng pagpupuri. Makapangyarihan po, mga minamay, kapangyarihan po ang pagpupuri. Amen po ba? Shout, praise the Lord. Before mga minamahal, nating ma-elaborate, tayo po may basahin po muna natin ating key verse. Dito po sa Lucas, from the book of Luke, chapter 7, verse 37 up to 48. Kindly. From the book of Luke, chapter 7, verses 37 and 48. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee, which had bidden him, saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. There was a certain creditor, which had two debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little.
And he said unto her, Thy sins are forgiven. Amen. Lucas, Kabanatang 7, ang talaga 37 hanggang 48. At narito ang isang babaeng makasalanan na sa bayan at na maalaman niyang siya'y nasa dulang sa pagkain sa bahay ng Pariseo, nagdala siya ng isang silid ng alabastro na puno ng argwento. At nakatayo sa ilikuran ng kanyang mga paanan na tumatangis at pinasimulan niyang dinilig ng huluha ang kanyang mga paa at ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo at tinagtan ang kanyang mga paa at pinahiran ang argwento. Na makita ito nga ni Pariseo na sa kanya'y naganyaya ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito'y kung siya'y isang propeta ay nakilala niya kung sino o kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa'y may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon na sinabi, inakala ko na yung pinatawad niya lalong may malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. At paglingon ni babae, ay sinabi niya kay Simon, nakita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Dapat dinilig niya aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, dapat siya, buhat na ako'y pumasok, ay hindi umihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, dapat pinahiran niya ng agwento ang aking mga paa. Kaya't na sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ng kanyang mga kasalanan, sapagkat siya ay ibig malaki, at dapat pinatatawad ng kaunti, ay kaunti ang pag-ibig. Huling talata, 48. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Amen. Amen ang Diyos sa magbala sa kanyang banal na salita. Ang isang kapansing-pansing katangian po mga kapatid ng mga madaling mapuspos ng banal na espiritu, yung mga matinding magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. So ang pagpupuri, mga minamahal, ito po ay pagbibigay luwalhati sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Hindi basta-basta ang Diyos, mga minamahal. Siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So ang pagpupuri ang pinakamataas na uri ng paglilingkod sa Diyos, at ito po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kanina, mahaba na ating mga pagpupuri hanggang sa mga oras na ito. Salamat sa ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, patuloy na kumikilos sa ating mga puso. Kaya mga minamahal, hallelujah, tayo po'y mayaman sa presensya ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ito po'y hinahanap ng Diyos. Basahin po natin from the book of John, chapter 4, verse 23. From the book of John, chapter 4, verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Amen. Juan, Kabanatang 4, ang talata 23. Darapat dumarating ang oras at ngayon nga, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinaharap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Amen. Amen ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So hinahanap ng Diyos ang ganong mananamba. So mga paano ang tamang pagsamba? Dito po sa ating key verse, mga minamahal. So si Mary Magdalene, isa pong harlot, masamang babae. Ano sabi mga minamahal? And behold, a woman in the city which have sinner. So siya po'y makasalanan. Siya po'y makasalanan. When she know that Jesus sat at meat in the Pharisee house, brought an alabaster box of ointment. So ang ginawa po niya mga minamahal, nagdala po siya ng yung pabango. So dito, binuhos niya sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta ang pagsasamba na yan, mga minamahal. Talagang kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang babaeng ito, napakalaki po ang kanyang kasalanan.
So, siya po'y pinandidirihan ng mga leader of religion nung panahon na yon. So, marami siyang naging lalaki, mga minamahal. So, dahil siya po'y ubo din ng ganda. Isang magandang babae, mga minamahal, pero napakasama. Ang kanyang mahabang buhok ay ginagamit niya para akitin yung mga lalaki. Everybody shout, praise the Lord. So, ginagamit niya ang kanyang mahabang buhok sa paggawa ng kasalanan. At isang babae na ubod ng sama. So, paano po mga minamahal, paano po siya nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Kung isipin po natin, napakasamang babae. Bakit siya nakalapit sa mahal na Panginoon? Paano po siya nakalapit, mga minamahal? So sa ating nabasa, in verse 38, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anoint them with the ointment. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. So ito po mga minamahal ang pamaraan niya. Nagdala po siya ng ointment, pabago. Lumapit siya sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Doon umiyak siya, mga minamahal. Umiyak siya ng umiyak doon sa paanan ng ating dakilang Diyos. At pinapahira niya ng kanyang buhok, yung mahabang buhok niya, mga minamahal, yun ang ginawa niyang basahan. Pinapahira niya ng buhok, yung paanan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nang siya lumapit sa mahal na Panginoon, lahat ng ginamit niya sa paggawa ng kasalanan, ay ginagamit niya sa luluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya tumigil ng pagtangis. Dinidilig po niya ng mga luha ang paa ng ating dakilang Diyos. At kinukuskus po niya ng kanyang mahabang buhok. Ginawa po niyang trapo, basahan, amin namal, yung maganda niyang buhok. Everybody shout, praise the Lord. Alabastro na ang kwento na lubhang mahalaga. Mahal, mga minamahal. Ngunit binasag niya para sa paa ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang pamaraan niya para makalapit sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Glorify God in your body, sabi ng Biblia. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y binili ng halaga. Binili tayo sa halaga. Kung sinabi ng Bible na binili tayo ng mahal na Panginoon sa halaga, dapat may halaga din po ang ating pagsamba sa Kanya. Amen. Iyon ang nararapat. Everybody shout, praise the Lord. Tapos puso ba tayong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon? Tapos puso ba tayong nagsasamba sa araw na ito sa ating dakilang Diyos? Baka yung iba dyan, mga minamahal, pumupunta lang dito o ano-ano yung mga tinitingnan. Namamatyag. Naniidra. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po ganun, mga minamahal. Amen. Kailangan, pagpunta natin dito, concentrate tayo sa ating mahal na Panginoon, taos puso ang pagpupuri, mga minamahal, sapagkat mayroong kapangyarihan ang pagpupuri. There's power in praise Him. Amen. Shout, praise the Lord. So, ang mga bahagi, mga minamahal na ating katawan, sabi ng Biblia, ating pumbasahin, from the book of Romans, chapter 6, verse 13, kindly. From the book of Romans, chapter 6, verse 13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Amen. Roma, Kabanatang 6, ang talatay 13.
At ang di man ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na nangabuhay sa mga patay at ang inyong sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. So ang bahagi po ng ating katawan na ginamit natin dati sa paggawa ng kasalanan, gamitin din po natin sa pagluwalhati sa ating dakilang Diyos. Katulad ng babaeng makasalanan, si Mary Magdalene, mga minamahal. Dati makasalanan, lahat ginawa niya mga minamahal, naging parang puhunan niya yung kanyang katawan. Pero nung siya'y lumapit na sa mahal na Panginoon, lahat mga minamahal, hallelujah, ginawa niyang kasangkapan sa pagluwalhati, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Roma, from the book of Romans chapter 6, verse 6, basahin po muna natin. From the book of Romans, chapter 6, verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Amen. Roma, Kabanatang 6, ang talaya 6. Nalalaman natin na ang ating datiang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang katawang salarin ay magiba at nang sagay huwag na tayong malipin panang kasalanan. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Ang datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross. Amen. Kalakip na yon, yung dati nating pagkatao, yung mga masama nating mga ugali noon, mga minamahal. Kalakip na yon sa pagpapako ng ating dakilang Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Ay mga minamahal, ngayon ang ating katawan ay gamitin natin para sa kahimayaan, no? Para sa kaluwalhati ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang Diyos, mga minamahal, itong ating mga ginagawa, tayo mismo, mga minamahal, naramdaman natin, hallelujah, kung paano tayo minarapat ng ating dakilang Diyos, kung ating itong mga ginagawa, itong ating katawan, mga minamahal, pag niluwalhati natin ang ating dakilang Diyos, nalulugod ang mahal na Panginoon, tayo'y kinahabagan ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, anuman ang katangian mo, anong klaseng pagkatao ka, tayo'y kinahabagan ng Diyos, mga minamahal, dahil ang nais ng Diyos na ating mag-glorify lagi ang kanyang banal na pangalan. Amen. Shout, praise the Lord. Hebrews chapter 13, verse 15 up to 16. Kindly. From the book of Hebrews, chapter 10, verses 15 and 16. Chapter 13. Chapter 13, verses 15 and 16. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 13, ang talay 15 hanggang 16. Pamagitan niya ay naghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makaridbaga ay buhungan mga labi na nagpapahayag ng kanyang mga pangalan. Darapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa makinyong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. A living sacrifice is our reasonable service. From the book of Romans, kung ating babasahin, Romans chapter 12, verse 1 up to 2, kindly. From the book of Romans. From the book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Roma,
Kabanatang 12, talatay 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. At huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magiba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti sa kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. God bless. So bakit tayo mga minamahal magpupuri o bakit dapat tayo magpupuri sa Diyos? Kaya kung gusto po nating bumaba ang presensya ng ating mahal na Panginoon, so kailangan po nating magpuri. Amen. Kung walang praising, no revival, no healing, no power, no blessing. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. In time na tayo nagpupuri, mayroon kang karamdaman. Nagpupuri ka sa Diyos, bigla kang pinapawisan, gumaling ang iyong karamdaman. Amen. Mayroon kang problema, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, na-solve ang iyong problema. Amen. So mga minamahal, kung kailangan mo ng pagpapala, o anumang uri ng pagpapala, mga minamahal, nasa pagpupuri po sa ating dakilang Diyos. Lahat po ng ating ginagawa, mga minamahal, hallelujah, pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, yan po'y kinalugdan ng Diyos. At balang araw, darating ang panahon, mga minamahal, doon sa langit, iyon na po ang trabaho natin. Lagi na tayong magpupuri, walang katapusang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Dito tinuturuan tayo, mga minamahal. Kaya yung mga baguhan nating makapatiran dyan, hindi pa marunong magpuri, dito pa lang, kailangan matuto na kayo. Alangan naman doon kayo sa langit mag-practice. Dapat dito pa lang, matuto na tayo. Doon sa inyong mga bahay. 1 hour sa umaga, 1 hour sa gabi. Iyon ang tinuturo ng ating mahal na pastor. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So gawin mo yan araw-araw. Yun talaga ang buhay Kristiyano. Amen. Laging nagpupuri sa Diyos. Kasi kung hindi ka pa marunong magpuri, pagbalik ng mahal na Panginoon, alangan doon ka pa mag-practice. So, hindi po, iwan ko lang kung anong judge ng ating mahal na Panginoon dyan. Everybody shout, praise the Lord. Anong masasabi ng mahal na Panginoon kung hindi ka pa marunong magpupuri? Everybody shout, praise the Lord. Lahat tayo dito tinuturuan, mga minamahal. Kung gusto natin madama yung presensya ng Diyos, kailangan natin magpuri. Huwag natin tingnan lang yung mga umiiyak dyan, napupus-pus dyan, nagtitrembling dyan. Ikaw magsusumikap ka rin. Lahat tayo magsusumikap na madama natin ang presensya ng Diyos. Bakit mga minamahal ang presensya ng Diyos? Nandyan yung kapangyarihan. Nandyan yung tinatawag na joy, mga minamahal, kagalakan. Amen. Sa Bisaya, pamapuno ka sa kalipay. Everybody shout, praise the Lord. Si Mary Magdalene, mga minamahal, walang tigil sa pagluha, sa pagpupunas ng buhok. Wala siyang tigil. Hanggang sa kinahabagan siya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lahat ay tinatanggap ng mahal na Panginoon. So, sabi dito, He has its own standard. Before we praise, we must have feeling of unworthiness. Kailangan mayroon tayo nito. Unworthiness. Yung sabihin mo, mahal na Panginoon, di ako karapat-dapat. Dili ko takos, dili ko angayan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At tulad ni Mary Magdalene, walang tigil. Kahit ang daming tao sa paligid nakatingin sa kanya, wala siyang pakialam. Ang ginawa niya, umiyak lang siya ng umiyak. Luha ng luha, mga minamahal. Kuskus lang ng kuskus sa kanyang buhok. Baliwala sa kanya yung nasa paligid niya. Patuloy siyang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon hanggang sa kinahabagan siya ng ating dakilang Diyos. Amen. Ganun po yung pagpupuri na nais ng mahal na Panginoon.
Hindi yung nagpupuri ka, palingon-lingon, tingin ng tingin, kung sino yung tinitingnan. Dapat doon nakatuon ang isip mo sa mahal na Panginoon. Katulad ni Mary Magdalene, nandun lang siya sa paa ng ating dakilang Diyos nakatingin. Luha ng luha, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So finally, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, thy sins are forgiven. Nahabag, naawa din ng Diyos, mga minamahal. Kaya ganun din tayo, pag mayroon tayong kailangan, mga minamahal, iiyak natin sa mahal na Panginoon, purihin natin dakilang Diyos. Gusto mo ng kagalingan, gusto mo gumaling sa iyong karamdaman, umiyak ka, tumangis ka sa mahal na Panginoon, hanggang sa kahabagan. Hangtod maluoy ang Diyos sa imo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Yan, naalala ko yung kabatiran natin, mga Manolo, doon sa Buanga. Habang nasusunog yung mga kapitbahay niya, mga bahay ng kanyang kapitbahay nasusunog na. Sa kapalapit na yung apoy sa kanyang bahay. Sabi ng mga kapitbahay, tumakbo ka na. Kung gusto mo pang mabuhay, takbo na, alis ka na dyan. Hindi siya umimik, mga minamahal. Wala siyang sinabi. Ang ginawa niya, doon siya sa harapan sa kanyang bahay, tinaas niya yung kamay, mga minamahal, umiyak sa mahal na Panginoon. Ang nasabi lang po niya, sabi niya sa kanyang patotoo, sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Umiyak sa Diyos, mga minamahal. Kadakadaka yung apoy papunta na sana sa kanyang bahay. Biglang lumihis yung apoy, mga minamahal. Bumalik, nag-iba ng direksyon. Hindi nasunog yung kanyang bahay. Iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loveth little. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinapatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki, natapat sa pinapatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. Pag malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, lahat ng kasalanan mo, patawarin ka ng ating dakilang Diyos. Pero kung kunti lang yung pag-ibig mo, hindi lahat ng kasalanan mo patawarin ng ating dakilang Diyos. Ganon pong sinabi dito sa Biblia. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan siguraduhin natin yung buo yung pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos. Taos puso, mga minamahal. Ipakita natin sa Diyos, hindi lamang sa salita. Kailangan natin gawin. Kung iniibig natin ang Diyos, gawin natin, ipakita natin na talagang umibig tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? How to worship God? We of worship, in Psalm chapter 99, verse 5, kindly read it. From the book of Psalms, chapter 99, verse 5. Exalt ye the Lord our God, and worship at His footstool, for He is holy. Amen. Mga awit, Kabanatang 99, ang talatay 5. Ibungkin ninyong Panginoon natin Diyos, magsamba kayo sa harap ng kanyang tuntungan. Siya'y banal. Amen. Amen. Ang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Ibig sabihin sa paanan. Sa paanan ng Diyos. Sa paanan ng Diyos, mga minamahal. Katulad na Mary Magdalene, sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi ang pagpupuri, mga minamahal, pagka nalugod ang Diyos, ano man po yung hihilingin mo sa mahal na Panginoon, ibibigayan ng Diyos. Amen. Tingnan niyo yung mga kabatiran na mahilig magpuri. Pinagpala. Amen. Palakpak para sa tindakilang Diyos. Pinagpalang lubusan. Amen. Talagang pinagpala, mga minamahal. Amen. So, may kapangyarihan. Naalala ko yung doon sa main church, mga minamahal, sa Maynila. Mayroong nagsasamba doon na demon possessed.
Siya isang chief cook ng 5-star hotel sa Maynila. Napasukan mga minamahal ng mga bad spirit. So naging demon possessed. Dumalo sa gawain, dinala ng kanyang mga loved ones, araw yun ng pagsasamba. Kaya nagwala siya doon sa sambahan. Nagwala, mga minamahal. Galit na galit. Naghamon, mga minamahal, galit na galit. Sabi niya, hindi niyo ako kaya. Grabing tapang, mga minamahal. Parang halos talagang naghamon, mga minamahal. Galit na galit. Hindi niyo kaya. Kaya ang ating mahal na pastor biglang lumabas, mga minamahal. Papunta sa kanya. Tiningnan niya ating mahal na pastor. Kaya habang palapit ng mahal na pastor, sabi niya, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Hindi mo ako kaya. Hindi mo ako kaya. Huwag kang lumapit. Ang mahal na pastor, hindi talaga mga minamahal umurong. Pasulong talaga mga minamahal, papunta sa kanya. Taas kamay. At biglang nilagay ng mahal na pastor yung kamay sa ulo mga minamahal, demon possessed. Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, as out in Jesus' name. Biglang natumba mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi niya, sa palapit pating mahal na pastor, hindi pa ko kaya, huwag kang lumapit. Pero na napatungan ng kamay na ating mahal na pastor, sabi niya, hindi ko na kaya. Sumigaw siya, hindi na daw niya kaya, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos nating pinaglalingkuran. Marapat na purihin, marapat na luwalhatiin natin palagi sa ating mga buhay, mga minamahal, para magkaroon din tayo ng kapangyarihan para labanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Shout, praise the Lord. Hallelujah. Yan, mula noon, mga minamahal, laging matino. Yung ating mahal na kapatid. Kaya, kami ng Biblia, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. All you people. Ibig sabihin lahat ng tao. Pero napakasakit isipin, amin na mahal sa ating panahon ngayon, kahit dito lang San Fernando, marami ngayon hindi nagpupuri. Nandoon sa kanilang mga trabaho, mga negosyo. Nandoon sa mga bisyo. Amin na mahal. Praise God. Salamat sa malapangan. Kahit malayo tayo dito, pumunta tayo dito, nakipagkaisa tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag-uwi natin ng bahay, dalang-dala natin ang presensya ng Diyos sa ating bahay. Bahay natin pagpalain ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. From the book of Psalms, kindly, 92, verse 1. From the book of Psalms, chapter 92, verse 1. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. Amen. Mga awit, Kabanatang 92, ang talatay 1. Isang mabuting bagay magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng pagpupuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Amen. Why God, mga minamahal? So ang nais ng mahal na Panginoon sa pagpupuri, yung mahihipo ang kanyang puso. Amen. Tandaan niyo, mga minamahal. Ang nais ng Diyos na pagpupuri, yung mahihipo ang kanyang puso. Amen. So bumababa ang glory ng mahal na Panginoon when His people praise Him. Amen po ba? Ang glory ng mahal na Panginoon ay ang Diyos mismo. Siya mismo, mga minamahal. Kaya natatama po natin yung blessing, healing, power to cast out devils. Amen. So, testimony ating beloved sister Annalyn Makilang sa Iloilo, mga minamahal, Aklan. Yung kanyang patutuo ay acute diabetes. Di basta-bastang karamdaman, mga minamahal. Halos maputol na yung kanyang mga paa, mga daliri sa kanyang mga paa dahil sa diabetes. Kaya, nung sinisiran po siyang magpabautismo, ayaw niya magpabautismo kasi natakot siyang mabasa. Kasi ang sugat, pag nabasa, parang sumasakit. Siguro yun ang naisip niya sa umpisa. Pero nung siya napaliwanagan na kailangan mong pabautismo, kung gusto mong gumaling, kailangan mong magpabautismo. Kaya doon, mga minamahal, nagpabautismo po siya.
At after water baptizing, mga minamahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Nakita mismo ng kanyang mga kasama, mga pamangkin, mga kamag-anak niya ng kasama na yan nung time na yon, na natutuyo po natuyo yung paa niya, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya, ngayong next gawain, babalik tayo, magbabautismo ako ulit. Bumalik siya, mga minamahal, sabi niya sa mga preacher, Brad, pabautismo ako ulit. Bakit? Di ba nabautismohan ka na? Oo, nabautismohan ako. Kasi gumaling na ako, magpabautismo ako ulit. Sabi ng preacher, hindi na, isang bautismo lang. Yun na kailangan. Patuloy ka lang, dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya dito, hindi masasayang yung ating paglilingkod. Amen. Hindi masasayang. Ngayon, sikat na sikat yung karamdaman, mga minamahal, na virus. Naging talk of the world. Pero mga minamahal, sa mga Kristiyano, baliwala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Bago pa lang ang pandemic, maraming mga sambahan na nagsasara, mga minamahal. Hindi sila nagsasamba. Close ang simbahan. Pero sa atin, open. Amen. Ayaw tayong padaanin sa mga checkpoint, sa mga lugar na ating dadaanan, pero talagang nagsusumikap tayo, gumawa tayo ng way para makadalo, para makapunta dito, magpupuri, magsamba sa ating mahal na Panginoon. Bakit ginawa natin yan, mga minamahal? Dahil alam natin, itong ating ginagawa, ito ba'y kinalulugda ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang makaharang, mga minamahal, walang makapipigil sa mga tunay na mga anak na Diyos. Sa panahon, sa panambahan, tayo talaga'y sumasamba, nagpupuri, dahil alam natin, ito ba'y kinalugda ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Hallelujah! Grabing prayer natin, mga minamahal. Nanalangin tayo pag galing sa bahay. Mahal na Panginoon, gusto kong pumunta sa banal na gawain. Huwag alisin mo mga hadlang. Pupunta talaga ako, pupunta sa gawain. Bakit ganun, mga minamahal? Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran, Diyos sa buhay, wala tayong may ganti, kundi ang ating pagpupuri, pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Kaya, hindi natin magantihan ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Kaya ako mismo dati rin, mayroon din akong skin allergy, mga kapatid. Mayroon ding ulcer. At ang aking mata nalalabo na kasi may diabetes din, mga minamahal. Hallelujah. Pero nung ako'y nabautismuhan, yung 3 karamdaman ko na yan, instant, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sino ang hindi maglilingkod sa Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Katulad ni Mary Magdalene, mga minamahal, masamang babae, grabing kasalanan, mga minamahal. Pero nung masumpungan niya si Jesus Christ sa kanyang buhay, hindi na siya umalis, mga minamahal. Gusto niya kasama na niya lagi ang mahal na Panginoon. Dahil binago siya ng ating mahal na Panginoon. Kinabagan siya ng ating dakilang Diyos. Baliwala, mga minamahal, yung pagkukutya. Hindi niya pinapakinggan. Tuloy-tuloy lamang hanggang sa kinabagan siya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ganun din tayo, mga minamahal. Kaya tayo nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito. Dahil dati rin tayo ding makasalanan, mga minamahal. Alipin tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng kasamaan. Subalit no ating masumpungan ang Diyos sa ating mga buhay na natili tayo sa ministeryo ito. Wala tayong pakialam anong sasabihin. Mga pagkukutya, pag-uusig, patuloy lamang, patuloy na naglilingkod. Kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Darating ang panahon tayong lahat doon na sa langit. Doon na sa langit, lagi na tayo nagpupuri. Endless, hallelujah. Walang katapusang hallelujah. Walang katapusang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Hallelujah. Iawitan natin ang Diyos.